ang ating pong magiging series sa month na to, ito po ay manggagaling sa book of, Habakkuk. No? Sino na nakabasa ng Habakkuk? Or, meron palang Habakkuk sa Bible? Ay, may Habakkuk pala sa Bible, ano? Diba? So, yung iba, maaring nabit na kasi ito ay alam natin, itong Habakkuk na to, it's in the New Testament ba? Sang Testament? It's in the Old Testament at actually, ito po ay panglima, no, dun sa pinakahuling libro. So if you will start from the book of, ano yung pinaka-last book of the Old Testament? Book of Malachi. So, panglima to. So, kung gusto mong madaling mahanap, yung Habakkuk, magsimula ka dun sa dulo. Diba? Malachi, tapos yung pangalawa, pangatlo, siya yung panglima. Okay? Dun sa, galing dun sa last book of the Old Testament. At eto pong si Habakkuk, actually, siya po yung pinaka-master chef ng mga propeta. Kasi, cook. Okay. Parang hindi na-gets. Okay. Master chef. Kasi Habakkuk. Ano? So, ano lang po yan, no? Pampagising sa atin. Okay. So, trivia po yan, mga kapatid. Trivia. Habakkuk. No? So, siya yung pinaka-master chef ng mga propeta. No? At, ito pong book of Habakkuk, actually, you can read it in just one sitting. Alam niyo yon, kasi meron lang siyang ilang chapters. Meron lang siyang 3 chapters and it only consists of 56 verses. No? So 3 chapter lang, mga kapatid, no? 3 chapter lang siya at meron siyang 56 verses. So, para po sa inyo na hindi pa nakabasa ng Habakkuk, madali siyang basahin. Okay? Amen po ba yun? So, dun po sa mga hindi pa nakakabasa, pwede po ulit tayong magpanatang makadiyos. Panatang makadiyos. Taas po natin ang ating kanang kamay. Ayan. Pangako ko, babasahin ko ang Habakkuk bago ako matulog mamayang gabi. Okay, hindi na end of the world. No? Kasi ang tagal ng end of the world. Wala pa namang end of the world. Kaya hindi ko muna babasahin. No? So, mamayang gabi, bago po kayo matulog, bago nyo siguro panoorin si Vice Ganda o after nyong panoorin si Vice Ganda, di ba, kung nanonood kayo, kung ano yung mga prime time, di ba, pag Sunday. So, basahin nyo muna ang book of Habakkuk dahil this month, mga kapatid, eto pong month na to, doon manggagaling yung mga series no, o yung topics na ating pag-uusapan. No? So si Habakkuk, mga kapatid, no, siya po yung kasi isa siya dun sa mga 17 prophetical books, starting from the book of Isaiah. Okay? So, kapag nagbasa ka ng Old Testament at nakarating ka ng Book of Isaiah, dun na magsisimula yung prophetical books. So, meron pong 17 prophetical books no, dun sa Old Testament. At starting from Isaiah naman, etong si Habakkuk, pang 13 siya. No? At isa siya dun sa, dahil 17, tapos 5, 12, no, 12 libro na tinatawag na minor prophets. Okay? Kasi dun sa mga, parang trivia lang mga kapatid, dun sa mga prophetical books na tinatawag, merong major prophet at saka merong minor prophet. No? Yung major prophets, ito yung book of Isaiah, tapos Jeremiah, Lamentations, Daniel, at saka Ezekiel. Okay? So, sila yung tinatawag na major prophets. At pagkatapos nun, magsisimula na
yung book ng mga minor prophets. Now, mga kapatid, gusto ko lang din sabihin sa inyo na yung major at saka minor, it has nothing to do dun sa importance. Hindi ko mo sinabing major at minor prophet, mas lesser of importance yung mga minor prophet. No? Yung major at saka minor, it has something to do dun sa, anong tawag dito, yung parang length o yung, anong tawag dito, yung length, yung haba. Kasi yung mga major prophets, mahahaba. Di ba? Yung mga chapters at, na mababasa natin. Pero itong mga minor prophets kasi, mga maigsi sila. Okay? So pag sinabi nating major prophet, minor prophet, walang kinalaman yun dun sa importance. It has something to do with the length of the book. Okay? So parang yun lang yung ating parang introduction lang natin. At etong Book of Habakkuk, mga kapatid, nasulat siya nung panahon na yung Judah ay backslidden. Ibig sabihin, sila ay humiwalay sa Diyos. No, yung tribe of Judah na tinatawag, talagang there's so much chaos. No, nung panahon nitong si Habakkuk, there's so much injustice. Di ba, na yung mga, alam niyo yon, parang yung mga pinuno, minamaltrato yung kanilang mga nasasakupan, tapos hindi nila kinikilala at sinasaalang-alang ang salita ng Diyos. So there's so much chaos, injustice, cruelty, at yun yung yun yung nakikita nitong si Prophet Habakkuk. No? So ang magiging series po natin, mga kapatid, it's entitled, ayan, okay, When Life Doesn't Make Sense. No, when life doesn't make sense. Kaya ang pangalang Habakkuk, ang meaning niya is God my comfort. No? Kasi nga, ang parang nakikita niya at this time ay yung kaguluhan na nagaganap at it seems there's no action on the part of God. Parang, alam mo yon, parang wala siyang pakialam. Okay? So bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin at patuloy po nating hingin ang patnubay ng Espiritu ng Diyos dun sa ating pinag-aaralan. Nabigyan niya tayo ng wisdom, ng knowledge, bigyan tayo ng insight, di ba, dun sa ating pinag-uusapan at pinag-aaralan. Kasi walang magiging halaga yung ating pinag-uusapan if we cannot practically apply it dun sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Magiging head knowledge lang siya. Panginoon, maraming salamat po at sa oras na ito, patuloy po naming hinihiling ang pangunguna ng inyong Espiritu. Lord, we humble ourselves before you, knowing na kayo po yung aming master teacher, na without you, we can really do nothing, Lord God. Wala naman po talaga kaming magagawa. Lord, although sinasabi namin na may mga magagawa po kami, pero in reality, Lord, alam namin na sa inyo po nanggagaling, nagmumula ang lahat ng bagay. So we just ask you, Lord God, to lead us, to guide us by your Spirit, Lord. Yung mga bagay na hindi po namin maintindihan, ipaintindi po ninyo sa amin. Lord, at yung mga katanungan na nakahang dun sa aming mga puso, sa aming mga isipan, Lord, unti-unti po ninyong bigyan ng kalinawan. Just like dito po sa aming mga pag-uusapan kung paanong kinwestiyon ni Prophet Habakkuk ikaw, Lord God, kung paanong nagkaroon siya ng doubt, Lord, dahil dun sa mga bagay na nakita niya nung kanyang panahon at parang napapansin niya na wala po kayong action na ginagawa. Even in our days, Lord, meron po kaming mga questions, meron po kaming mga tanong sa aming mga personal na buhay, dun sa nangyayari sa aming paligid. At minsan tinatanong namin ang aming sarili, totoo nga kaya na ikaw ay nag-e-exist? At kung ikaw ay nag-e-exist, bakit parang wala kang aksyon na ginagawa sa mga kaguluhan na nangyayari sa aming paligid? Lord, tulungan po ninyo kami na magkaroon ng understanding, ng insight sa mga bagay na ito. At hayaan po ninyo na magkaroon ng
kalinawan ito sa aming mga puso at sa aming mga isipan. Salamat po sa inyo ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. It's entitled, When Life Doesn't Make Sense. Kasi nga, ipinapakita dito yung tatlong katanungan ng sangkatauhan with regards dun sa ating Panginoon or dun sa ating Diyos. Actually, etong Book of Habakkuk, di ba, yung first part niya, mga kapatid, dun sa scripture na pag-uusapan natin dito, si Habakkuk, he's questioning God eh. Kino-question niya ang Panginoon. No? At dahil dun sa mga nangyayari, dun sa kanyang paligid, he began to, yung magkaroon ng pag-aalinlangan sa Diyos. Nangyayari po ba yun sa atin? Minsan nagkakaroon tayo ng pag-aalinlangan. Diba ganon? Diba? So, merong tatlong bagay siya na kinu-question dito about God. Actually, hindi naman niya kinu-question yung existence ng God eh. Diba? No doubt, ang sinasabi nitong si Habakkuk, merong Diyos. Kaya lang, ang unang question niya, Panginoon, nandiyan ka nga, nag-e-exist ka, pero meron ka bang pakialam? That's number one. Yun yung unang question niya. Does God really care? And then, pangalawa, parang kinu-question niya yung fairness ng God. So, ang pangalawa niyang tanong is God fair? Fair ka ba? Parang ang sinasabi niya, Lord, you're unfair. And then pangatlo is God really there? So yun yung tatlong question nitong si Habakkuk na kahit dun sa panahon natin, yun din yung ating nagiging katanungan. So coming from these three parang universal questions, dun po manggagaling yung ating mga topics, or yung tatlong topic na pag-uusapan po natin for 3 weeks etong month of October. So, let's start by reading yung ating scripture. Of course, we will start in Habakkuk chapter 1, verse 1 hanggang 11, reading from the NLT version. Sabi niya, this is the message that the prophet Habakkuk received in a vision. Ito na yung parang dito na siya nag-start na to question God. Nung sabi niya, how long, O Lord, must I call for help? Hanggang kailan ako tatawag sa iyo ng tulong? But, anong sabi niya? You do not listen. Violence, sabi niya, is everywhere. I cry, but you do not come to save. Must I forever see these evil deeds? Why must I watch all this misery? Wherever I look, I see destruction and violence. I am surrounded by people who love to argue and fight. Sounds family? Parang yung mga nangyayari lang sa paligid natin, di ba? Hold-upan sa EDSA. Ano daw pinagkaiba ng mga hold-upper ngayon sa mga pulis? Ang mga pulis naka-uniforme. Ang mga hold-upper, walang uniforme. Pero pareho lang. Hold-upper at saka. So, parang ganon. So, parang ganyan, mga kapatid, yung nangyayari dito sa panahon nitong si Habakkuk. Particularly, dun sa land of Judah. So, he was questioning God. Okay? And then, verse 4, the law, sabi niya, has become paralyzed. Meron silang law, di ba, nanggaling dun sa kay Moses, dun sa Mount Sinai. Pero sinasabi niya, the law has become paralyzed and there's no justice in the courts. Even the justice system, nung panahon nitong si Habakkuk, talagang totally paralyzed. Kung sino yung may pera, kung sino yung mga mayaman, kayang-kaya nilang piringan yung batas or yung katarungan. Kayang piringin. No? The wicked, sabi niya, far outnumber the righteous. Talo yung mga matutuwid dun sa mga masama. So that justice, sabi niya, has become perverted. Sounds family? Nangyayari ba yan ngayon?
And then, dun sa verse 5, dito tumugon ang Diyos. The Lord replied, sabi niya, "Look around at the nations, look and be amazed. For I am doing something in your own day, something you wouldn't believe. Even if someone told you about it, I am raising up the Babylonians, a cruel and violent people." So, parang sinasabi lang niya rito, yung kawalan ng justice na sinasabi ni Habakkuk, ginagawa ng paraan ng Diyos. And that time, he was raising the Babylonians at sila yung gagamitin ng Diyos to judge Judah and the rulers of Judah. A cruel and violent people, they will march across the world and conquer other lands. They are notorious for their cruelty and do whatever they like. Their horses are swifter than cheetahs and fiercer than wolves at dusk. Their charioteers charge from far away. Like eagles, they swoop down to devour their prey. On they come, all bent on violence. Their hordes advance like a desert wind, sweeping captives ahead of them like sand. No? They scoff at kings and princes and scorn all their fortresses. They simply pile ramps of earth against their walls and capture them. They sweep past like the wind and are gone. But they are deeply guilty, for their own strength is their God. So from verse 5, mga kapatid, hanggang verse 11, no, inilalarawan lang ng Diyos yung Babylonian Empire na nire-raise up nga niya to judge etong wickedness na nangyayari dun sa land of Judah. Now, paano natin ngayon parang bibigyan ng application, no, ilalagay in our day na itong mga sinasabi dito ni Prophet Habakkuk. So ang title po ng first topic na to is, Does God Care? Does God really care? Okay? Lahat naman po tayo naniniwala na merong Diyos. Tama po ba yon? Hindi natin, do we question the existence of God? Meron ba dito na somehow parang ang naging background niya ay atheist? Alam niyo yung atheist, di ba? Ibig sabihin, ang atheist ay parang ang paniniwala niya ay walang Diyos. Wala naman dito. So lahat tayo, hindi natin kinu-question yung existence ng God. Kahit naman nung nasa ibang religion tayo, naniniwala tayo na merong Diyos, di ba? So we do not question the existence of God. Pero sometimes we question kung ang Diyos nga ba ay He really cares for us. Alam niyo yan? Panginoon, kung ikaw ay merong pakialam sa akin, bakit nangyayari sa akin ang mga bagay na ito? Tama? Dumarating tayo dun sa punto ng ating mga buhay that we question kung talagang mahal nga ba tayo ng Diyos at talagang meron siyang paki or meron siyang malasakit or meron siyang pakialam sa atin. Nakuha niyo yung punto? Dumarating yun sa stage ng buhay natin, even as Christians. Di ba? Lalong-lalo na doon sa mga punto na ikaw ay nagkakasakit. Ang tatay mo or ang nanay mo merong cancer. Or kayo ay dumadaan doon sa tinatawag na financial dire straits. Di ba? Yung talagang napakasikip ng buhay, ekonomiya ng inyong buhay. Di ba? So we question, kino-question natin, Lord, do you really care for me? Sinasabi nga ba ng iyong salita na you care for us? So eto mga kapatid, pakisabi sa katabi, hindi ka nag-iisa. Bakit hindi ka nag-iisa? Kasi even the prophet, mga kapatid, si Habakkuk, isa na siyang propeta. Okay? Pag sinabi nating propeta, anong tingin mo sa isang propeta?
Di ba talagang man of God, spiritual giant, na parang kapag sinabi mong propeta, napakalaki ng pananampalataya niya. Di ba? Na parang pag sinabi mong propeta, kayang bumuhay ng patay dahil sa kanyang pananampalataya. Pero mga kapatid, kahit ang mga propeta, yung mga tinuturing nating mga spiritual giant, mga tao rin yan. Subject to imperfections. Subject to weaknesses. Kapareho lang din natin yung mga yan. Amen po ba? Kung ano yung naiisip ninyo, kung ano yung mga questions ninyo or natin about God, tanong din nila yan. So dumarating mga kapatid dun sa punto ng ating buhay that we question God kung talagang siya ay merong pakialam o malasakit sa atin. Or baka magkaroon tayo ng paniniwala, no, na kagaya ng paniniwala ng mga deist o yung deism. Ang deism kasi, yung school of thought, no, about deism, ang paniniwala nila, naniniwala sila, parang kaiba naman ito dun sa atheist. Ang deist kasi, naniniwala siya dun sa existence of God. Deism. Naniniwala sila na kinreate ng God ang universe. Ito lang ang diferensya. Sabi ng mga deist, pagkatapos na i-create ng God ang universe, naniniwala kami na nag-e-exist ang Diyos, kinreate niya ang mundo, ang mga tao, pero after that, wala na siyang pakialam. Kinreate niya ang universe into motion, natural law, and then pagkatapos, iniwan na niya to. And He does not meddle or interfere or intervene dun sa affairs ng mga tao. Ibig sabihin, hindi siya isang personal God. Ang ibig sabihin ng deism, ganito, mga kapatid, kinreate ng Diyos ang mundo, ang universe, after that, hindi na niya ito pinakikialaman at nandun siya looking at His creation from a distance. Doon nanggaling yung kantang, from a distance. Parang ganon. Diba? Ganon ang deist. Kaya nga sinasabi nila na kaya merong sigalot, diba? Kaya merong mga sakit, merong karamdaman, merong kaguluhan, merong giyera, merong Diyos. Kaya lang hindi siya nag-i-intervene. Hindi siya nakikialam dun sa buhay ng mga tao. At nowhere, ang sinasabi nila na ang tao, or anyway na ang tao ay magkaroon ng isang personal relationship sa Diyos. Yun ang sabi ng mga deist. Okay? So, tayo naman po mga kapatid ay hindi naman tayo ganun. Naniniwala tayo na meron tayong personal relationship with God. Amen po ba yun? Kaya lang, may mga punto. Di ba? May mga pagkakataon sa buhay sa ating buhay, lalong-lalo na kapag meron tayong mga pinagdadaanan or kapag nakikita natin yung mga kaguluhang nangyayari sa ating paligid. So we question God. God, do you really care? So, dalawang punto, mga kapatid, under this topic, sagutin natin, bakit natin naiisip minsan, or bakit natin kinu-question, no, yung katotohanan na ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. At pangalawang punto, ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, no, na nagsasabi sa atin na ang Diyos talagang nagmamalasakit sa atin. Amen? So, let's look dun sa point number 1. Bakit mo or bakit natin naiisip na ang Diyos wala namang talagang pakialam sa akin? Okay? One way or another, darating tayo dun sa puntong yon that we will question kung talagang merong paki or pakialam ang Diyos sa atin. Does God care
Why do we sometimes think that God does not care? Bakit natin yan naiisip? Ano yung reason kung bakit naisip natin na ang Diyos hindi naman talaga nagmamalasakit sa atin? Kasi, number one, unang-unang reason kung bakit naisip natin na talaga nga bang nagmamalasakit sa akin ang Diyos? Meron nga ba talaga siyang pakialam sa akin? Naisip natin yan kasi mga kapatid, nananalangin tayo, pero hindi natin nakikita kaagad. Sabihin natin kaagad. Hindi natin nakikita kaagad yung sagot or yung tugon ng Diyos dun sa ating panalangin. Sino sa inyo nananalangin para sa inyong mga mahal sa buhay na sila ay maligtas, pero hanggang ngayon, manginginom pa rin sila. Basagulero pa rin. Diba? 10 years, 15 years. Diba? Yung iba siguro sa inyo, 20 years nang ipinagpipray. Diba? So, kaya nangyari tuloy, you stop praying. Because you think, or iniisip mo na God doesn't really care. Nakaka-relate po kayo mga kapatid? Meron ba, lahat ba ng panalangin nyo sinagot ng Panginoon? Sinagot na? Kasi meron tayong mga panalangin, di ba, na hanggang ngayon ay hindi pa rin natin nakikita yung katugunan ng Diyos. Parang yung isang Christian girl, na at the age of 20, nanalangin daw siya para sa isang God's will, sa isang partner. Sabi niya, Panginoon, bigyan po ninyo ko ng God's will, partner. At meron siyang requirements na sinabi. Requirement niya sa Panginoon, unang-una, Christian, Kristiyano, mabait, gwapo, tsaka mayaman. Yun ang kanyang requirements. Ano yung requirement niya? At the age of 20, nag-pray daw siya sa Lord for a partner. No? At ang requirement niya, dahil Christian siya, of course, number one is Christian. Pangalawa, dapat hindi lang Kristiyano kasi dapat mabait. Kasi hindi lang daw ng Kristiyano mabait. And then, pangatlo, Lord, guwapo. And then, pang-apat, mayaman. 20 years old. After 5 years, mga kapatid, ilang taon na siya? 25. Wala niya nung nangyari. Wala. Walang dumating. Kaya nanalangin ulit siya. Panginoon, bigyan po ninyo ko ng partner. Sabi niya, number 1, Christian. Number 2, mabait. Number 3, gwapo. Ano nawala? Wala na yung mayaman. 25 years old na siya. Lumipas ulit ang 5 years. Ilang taon na siya? 30 years old. Wala nyo kung ano nangyari. Wala pa rin. Wala pa rin dumarating. So, 30 years old na siya, nanalangin ulit siya sa Panginoon. Panginoon, sabi niya, habang tumatagal ang panalangin niya, medyo nagiging madina. Panginoon! Ganun na, taon na niya, Panginoon, bigyan po ninyo ko ng partner. Number 1, Christian. Pangalawa, sabi niya, mabait. Ano lang? Ano na wala? Hindi na siya naghahanap ng gwapo. Christian, sabi niya, mabait. And mind nyo mga kapatid, lumipas ulit ang 5 taon. Ilang taon na siya? Ilang taon na siya? 35. Hulaan nyo kung ano nangyari. Wala pa rin. Nanalangin ulit siya. Sabi niya, Panginoon! Mahaba na yung Panginoon niya. Diba? Bigyan niyo ako ng partner, sabi niya. Yung Christian. Ano nawala? Nawala na yung mabait, nawala na yung gwapo, nawala na yung mayaman.
Christian na lang ang natira. And mind you mga kapatid, lumipas uli ang 5 taon. Ilang taon na siya? 40 years old. Alam niyo anong naging panalangin niya nung siya ay 40 years old na? Ayaw, Panginoon! Bigyan niyo ako ng lalaki, kahit sino, papatusin ko na! Kaka-relate, di ba? So, natatawa tayo, pero merong truth, di ba, dun sa parang comedy na yon, divine comedy, na may mga panalangin tayo, di ba, may mga panalangin tayo, ang tagal na nating pinapanalangin, pero we don't see the answer. That's why we question God. God, do you really care? Di ba? Yung iba sa inyo ay, iba-iba yung pinapanalangin natin. Siguro ang iba ay healing. Di ba? Ang iba naman ay breakthrough sa kanilang mga finances. Ang iba, salvation ng family. Kung ano-ano pa. Iba-iba yan. Iba-ibang mukha ng panalangin. No? At minsan sa tinagal-tagal, hindi natin nakikita yung katugunan ng Diyos dun sa mga panalangin yon. No? That's why nagtatanong tayo, Panginoon, meron ka ba talagang pakialam sa akin? Ganyan ang nangyari, mga kapatid, kay Prophet Habakkuk, dun sa verse 2, sabi niya, ano yung complaint niya sa God? Sabay-sabay nga po natin basahin, go. How long, O Lord, must I call for help, but you do not listen? Pinapanalangin niya yun. Yung nakikita niyang injustices, yung nakikita niya dun sa kanyang bansa, yung nakikita niya na parang etong mga taong to, kapwa niya mga Israel, the people of God, ay parang hindi nila isinasaalang-alang ang Diyos, hindi nila isinasaalang-alang ang salita ng Diyos, much more, hindi nila isinasaalang-alang ang batas ng Diyos, hindi nila yun ina-apply sa kanilang buhay. Kundi minamaltrato nila, pinahihirapan nila, yun yung nakikita. No, nitong si Prophet Habakkuk. Kaya sabi niya, how long? Di ba? How long? Naging complain ba natin yan sa Diyos? Panginoon, hanggang kailan ko po ipapanalangin? Etong asawa ko, napakatigas ng ulo. Hanggang kailan ko ipapanalangin tong aking anak? Hanggang kailan ako magtitiis? Etc. etc. Di ba? That's why we question God. Number 2, mga kapatid, why do we sometimes think that God does not care? Because we are in trouble, but God does not deliver us right away. Meron tayong mga problema, meron tayong mga hirap, meron tayong pagdurusa na kinakaharap, pero hindi kagad tayo inililigtas ng Panginoon. Hindi niya parang kagad-agad binibigyan ng solusyon, no, yung ating mga kinakaharap ng mga struggles dun sa ating buhay. Sabi niya, verse 2, I cry out to you violence, yet you do not save. Violence means injustice. No? Pinakamahirap siguro na pakiramdam yung nakakaranas ka ng mga injustices dun sa iyong buhay. Minsan, we question God, Lord, deserve ko ba talaga na mangyari sa buhay ko to? Di ba? Samantalang yung kapitbahay ko, mas sutil pa kesa sa akin. Pero ako, ganito yung nangyayari sa buhay ko. Lord, yun, dati kasabayan ko lang nag-aaral yun, nag-OJT. Wala naman masyadong alam yun. Pero ang tagal na niyang may trabaho at sumasahod na siya ngayon. Ako, hanggang ngayon, tambay, pogi pa rin. Di ba? So, a lot of questions. No? Ang daming mga tanong na minsan ay, alam mo yun, parang binobomba tayo ng mga thoughts, ng mga ganong tanong. Lord, bakit? So, we question God. Nangyayari ba yun sa inyo, mga kapatid? O parang sa akin lang nangyayari yun? Nangyayari, di ba?
So we are in trouble, but God does not deliver us right away. So yun, ipinapanalangin ni Habakuk. Diba, nakikita niyo yun? At parang ang nangyayari sa tinagal-tagal, walang action. No action in the part of God. Pray siya ng pray, pray siya ng pray. Lord, bigyan nyo ng solution. Lord, bigyan nyo ng justice etong mga pangyayaring to. Pero nakikita niya, walang answer. It seems God is silent. Lord, andyan ka ba? Baka nasa Jupiter ka at nagre-relax. O baka nandun ka sa isang bahagi ng Milky Way at nakatingin ka lang, busy ka dun sa yung pagre-retreat at hindi mo naririnig yung aking panalangin. Amen? So, hindi niya kagad nakikita yung deliverance o yung salvation coming from God. Then number 3, mga kapatid, is we see the wicked triumphing over the righteous. Alam niyo yung sa Psalms, marami kayong mababasa dun sa Psalms na ang laging complain ng psalmist, why hast thou the wicked prosper? Why do the wicked prosper and the righteous are forsaken? Isang parang common thread yun na mababasa natin dun sa Book of Psalms. So yan din ngayon, yung isang question nitong si Habakuk. That's why kinu-question niya kung meron niyang pakialamang Diyos. We see the wicked, sabi niya, triumphing over the righteous. Sabi nun sa verse, why do you make me look at injustice? Bakit mo pinapayagan na makita ko itong mga bagay na ito? Why do you tolerate wrong? Alam niyo yung word na tolerate? Konsinte. Di ba? Bakit mo kinukonsinte yung mga kamali ang nagaganap? Ba't gano'n ang naging thinking niya? Kasi nga, walang action on the part of God. Kaya sinasabi niya rito, why do you tolerate wrong? Destruction and violence are before me. There is strife and conflict, abang away, kaguluhan. Mga pag-aaway. Therefore, sabi niya, the law is paralyzed and justice never prevails. Kita nyo, kahit nung panahon niya, sinasabi niya, justice never prevails. Hindi mas nangingibabaw ang kasamaan kaysa sa kabutihan. And with all these things, sa lahat ng mga bagay na ito na nangyayari, God, where are you? Asan ka? So, hindi masama na i-question ang God. Hindi masama na magtanong sa Diyos. Malay natin, sa ating pagtatanong, we will find the right answers. Amen ba yun? Mas maigi na yun nagtatanong kaysa sa hindi ka nagtatanong, mananatili kang mangmang. Justice never prevails. The wicked hem in the righteous so that justice is perverted. Naging question din ito ni Jeremiah, chapter 12, verse 1 to 3. Sabi niya, Jeremiah, the prophet, another prophet of God, O Lord, sabi niya, you always give me justice when I bring a case before you to decide. Pinakikinggan mo ako dun sa aking mga complaint. Parang ganun lang sinasabi. Now, let me bring you this complaint. Hayaan mo na ihain ko o idulog ko sa iyo etong aking, ano sa Tagalog ang complaint, etong aking reklamo, etong aking daing. Diba? Sabi niya, ano yung sabi niya? Why are the wicked so prosperous? Bakit yung mga masasama, sabi niya, sila ang yumayaman. Sila ang umaasenso, sila yung umuunlad. Why are evil men so happy? You plant them, sabi niya, they take root and their business
grows. Their profits multiply and they are rich. And then they say, thank God. Diba? Sinasabi pa nila, thank God. But, ano sabi niya? In their hearts, they give no credit to you. Alam niyo, kahit sa Facebook naman, makikita mo lagi yung parang naging ano na lang yun. Anong tawag dun sa ganon? Cliché. Parang, thanks God. Diba? Parang naging ano na lang siya. Parang naging bukang bibig. Pero, hindi naman talaga ganun ang nasa puso. Thanks God. Ganun din ang sinasabi nila. No? Sinasabi daw nila, thank God. But in their hearts, they give no credit to you. Verse 3, but as for me, pero sa ganang akin, Panginoon, you know my heart. You know my heart. You know how much it longs for you. And, dinagdag pa niya, no? And I am poor. Parang sinasabi niya, kinukumpare niya ang sarili niya. Eto ako, yung matuwid sa iyong harapan, kilala mo ko, mahirap, pero itong mga taong to, mga masasama, and yet sila yung umuunlad. Parang ganun, no? So parang, God, you're unfair. Unfair ka, God. Di ba? So dumarating sa atin yung mga ganong thoughts. Lord, drag them off. Ito yung naging panalangin niya. Drag them off like helpless sheep to the slaughter. Judge them, O God, the wicked ham in the righteous, so that justice is perverted. So yun yung mga reasons, mga kapatid, kung bakit natin naiisip na ang Diyos, He doesn't care. No? Ano yung una? Dahil yung ating panalangin, hindi kagad natutugunan ng Diyos. Pangalawa, hindi niya tayo kagad sinasaklolohan dun sa ating mga troubles. And then pangatlo, nakikita natin na mas nagfo-flourish yung mga unrighteous, yung mga wicked, kesa dun sa mga righteous. Now, let's go to point number 2, mga kapatid, na nagpapatunay na ang Diyos, He really care. Siya ay merong pakialam, siya ay merong malasakit sa pakitabi kang katabi, baka makatulog siya. Sabi mo sa kanya, may pakialam sa iyong Diyos. Feeling mo lang wala. Feeling mo lang wala. Sige, sabi mo sa kanya, feeling mo lang wala. Pero meron. 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 Okay. Ang Vilma Santos lang yan. Okay. Feeling mo lang wala, pero meron. God does really care. No? So, paano natin malalaman na ang Diyos, He care? No, from verses 5 hanggang 11, parang doon na binigyan ng tugon ng Diyos yung complaint nitong si Habakuk. I-relate na lang natin doon sa ating modernong panahon. Number 1 is, sabay-sabay nga po nating basahin. Ready, go? God assures us that He hears our every prayer. Dinidinig niya lahat ng ating mga panalangin. Actually, you can find a lot of verses, diba, promises in the New Testament, lalo na dun sa 1 John chapter 5 na sinasabi that if we pray according to His will, diba, He hears us and He answers our prayer. Verse 5, look at the nations and watch and be utterly amazed, for I am going to do something in your days. Anong sabi ng Diyos sa kanya? I am going to do something in your days that you would not believe even if you were told. Akala ni Habakuk, hindi pinakikinggan ng Diyos ang kanyang panalangin, pero ang Diyos pala nasa proseso na inihahanda. Meron siyang mga bagay na inihahanda in response. No, dun sa answer niya, yung tugon niya dun sa panalangin ni Prophet Habakuk.
So ang punto dito mga kapatid, hindi question yung kung sinasagot ba ng Diyos ang panalangin. Ang question lang ay yung kung kailan. Naintindihan natin? Hindi question yung kung sasagutin ba o nakikinig ba ang Diyos dun sa ating panalangin. No? Kasi nakikinig siya at tumutugon siya dun sa ating panalangin. It's only yung matter of time. Naintindihan po natin? So, yung mga panalangin natin na akala natin hindi sinasagot ng Diyos, sinasagot siya ng Panginoon. He's in the process. No, nandun sa proseso at darating yung time na kung saan magkakaroon ng manifestation yung answer dun sa ating prayer. Naintindihan ba natin? So, hindi question yung, Lord, naririnig mo ba ako? Panginoon, tinutugon mo ba ang aking panalangin? Ginagawa yun ng Diyos. Ang point lang mga kapatid is yung time frame. Kung kailan yung manifestation dun sa physical, di ba? Dun sa physical, dun sa nakikita, yung katugunan dun sa ating mga panalangin. So yung panalangin natin dun sa ating pamilya for their salvation, it's only a matter of time. Amen? Hindi natin alam yan. It's in the hands of God. Kaya nga meron tayong kanta, in His time. He makes all things beautiful in His time. Okay? Kasi tayo, ang mga tao, nature natin yung pagiging impatient. Tama? Tama ba yun? Alam ba, meron kang ka-date, usapan nyo, 4 o'clock. Dumating ka 3:45. Dumating ka 3:45. Pagdating ng 4 o'clock, tinitignan mo na yung relo mo, magsisimula ka ng mainip nun. Di ba? Pag ito, bibigyan ko ng 15 minutes. Pag hindi dumating, after 15 minutes, iwan ko na to. Di ba? Sa nature natin yon. Kaya nga nauso yung mga instant noodles. Di ba? Ano pa yung mga instant? Yun, yung mga coffee. Naging 3-in-1 na, di ba? Dati talagang tinitimpla yan na separately. Bili kang kape. Ay aling nene. Di ba? Wala palang asukal, bili kang asukal. Iwahiwalay yun, di ba? Takal-takal. Ngayon, 3-in-1 na. Di ba? So, everything is quick, mabilisan. Dati ang mga estudyante, nung panahon ko, pag meron kang i-research, ang dami mong mga bubuksang libro. Iwahiwalay yan na libro. Ngayon, iba na. Google mo lang. Kaya nga sabi, meron ng bagong slogan ngayon eh. Hindi na, Jesus is the answer. Google has the answer. Okay? Kasi nandun na raw lahat. Type mo lang. Diba? Type mo lang kung ano yung information na gusto mo makuha. And then, click yung search. Makikita mo na yung ano. So, Google has the answer. Dati, Jesus is the answer. Yan, Google has the answer. Google is the answer. Okay? So, it's only a matter of time, mga kapatid. A matter of time. So, lahat naman yan makikita natin. No? So, number 2, God promises that He will deliver us in His time. So, yan yung sinasabi ko sa inyo kanina. Verse 6, I am raising up the Babylonians, that ruthless and impetuous people, who sweep across the whole earth to seize dwelling places, not their own. So parang sinasabi lang niya rito na ito yung gagamitin ko na nation to judge the land of Judah in answer to your prayer. So it's only a matter of time. Bilisan ko ng konti. Number 3, God, ano yung number 3?
God affirms that He will judge all evil in the world. Kasi nagrereklamo tong si Habakkuk. Bakit etong nation, Babylonian nation, ang gagamitin mo to judge Israel? Mas masama pa to sa bansang Israel. Another question yon, the part of Habakkuk. Pero sabi ng Diyos sa kanya, lahat ng evil in this world, i-judge ko. It's only a matter of time. Amen? Ibig lang sabihin nito, mga kapatid, there will come a time na darating yung araw na kung saan ay tuluyang maghahari ang Diyos, hindi lang sa langit, kundi pati dito sa lupa. Yung sinasabi nating millennial reign of Christ, diba, yung established ni Christ, yung kanyang kingdom on this earth, wala nang gyera, wala nang tagutom, wala nang sakit, kaguluhan, karamdaman, lahat ng mga yan ay mawawala. No? So, yun yung binabanggit dun sa verse 6 hanggang 11. And let me read to you Ecclesiastes chapter 3 verse 17. Sabi niya, God will bring to judgment both the righteous and the wicked. Pero magkahiwalay yan. Okay, magkahiwalay yung judgment ng righteous dun sa mga wicked. Ang righteous kasi, yun yung, anong tawag dito? Yung Bema judgment for rewards. Yung wicked, ito yung great white throne judgment na mababasa natin dun sa Revelation na lahat ng masama ay tatapon sa dagat-dagatang apoy. Great white throne yon. Yung sa judgment naman of the righteous, that is for rewards. We call that the Bema judgment or the judgment seat of Christ. For there will be a time, sabi niya, for every activity, a time for every deed. In other words, mga kapatid, talagang darating naman ang panahon na mawawala lahat yan. Yung lahat ng mga injustices, yung lahat ng mga sinisigaw natin dun sa mga leader natin ng mga masama, lahat yan totally i-eliminate. Pero yun ay mangyayari na pagdating dun sa tinatawag nating i-establish na ni Christ yung kanyang paghahari dito sa mundo. Amen po ba yan? Nabasa na po ba natin yon? Revelation chapter 20, 21, 22. Diba? Ng book of Revelation. Na kung saan mababasa natin doon, all things are made new. Lahat ay binago na. New heavens and new earth. Okay? So, yan po mga kapatid, yung mga kung paano natin malalaman na ang Diyos, He really cares for us. Yung assurance na tutugunin niya yung ating panalangin, na i-save niya tayo dun sa ating mga troubles, sa ating mga afflictions. Sabi ng Bible, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers them all. No? Ang Diyos, sabi niya, ay pinapalaya or inililigtas sila dun sa lahat ng kanilang mga afflictions. Okay? So yung mga problema, yun yung mga struggles, yung mga kinakaharap natin presently. And then, yung pangatlo, future, in the near future, God will totally judge all evil in this world. Amen? Praise God. So, mga kapatid, ano yung sitwasyon na kinakaharap mo ngayon? Ano yung question mo about God? Sinasabi mo ba sa Panginoon na, Lord, do you really care for me? Naalala niyo 1 Peter chapter 5 verse 7? Meron ba 1 Peter 5:7? Casting all your cares for Him. For what? For For He cares for you. 1 Peter 5:7. Casting all your cares to Him, for He cares for you. Pakisabi ulit sa katabi, kapatid, nagmamalasakit sa iyo ang Diyos. May pakialam sa iyo ang Diyos.
So ano yung punto, mga kapatid? Kung may pakialam sa atin ng Diyos, yung present situation mo ngayon, it's not final. Okay? Ang ibig sabihin lang nito, na yung present, no, yung kung ano yung sitwasyon na kinakaharap mo ngayon, it's not yet final. Ang ibig lang sabihin nito, yung present situation mo ngayon, it is not your final destination. Amen pa, ulitin ko. Your present situation is not your final destination. The best is yet to come. Hindi naman kasi laging mananatiling ganyan eh. Di ba? Hindi tayo mananatiling ganito. Hindi mananatiling ganito ang Pilipinas o ang mundo. Meron pang nakahanda. So, wag tayong titingin dun sa present. Look ahead. Ang tingnan mo, yung hinaharap. Because yung current situation mo, yung present situation mo, hindi ito ang yung final destination. Hindi mo dapat sinasabi bilang isang Kristiyano na kung ano ako ngayon, ganoon pa rin ako bukas at hanggang panahon. No. That is, yung present situation natin, it is subject to change. Magbabago yan. Amen po, naintindihan natin? So, your present situation is not your final destination. The best is yet to come. Why? Kasi, sabay-sabay nga po nating basahin sa taas. Kasi, God cares for you. Regardless of whether people see or care, never forget that God sees every little detail of your life. Nothing goes unnoticed by Him. Remember the verse sa Matthew na sinasabi, pati na yung bilang ng ating mga buhok ay alam na ng Diyos. That is detail. Detail yon. Kaya nga sabi niya, nothing goes unnoticed by Him. Amen ba yun? So your present situation is not your final destination. Why? Because God cares for us. Amen ba yun, mga kapatid? Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa inyong salita. Sometimes, Lord, we question you. Tinatanong ka namin, Panginoon, at nagkakaroon po kami ng doubt o ng pag-aalinlangan kung tunay nga bang meron kayong malasakit sa amin. At sinasabi namin, Lord, kung pinagmamalasakitan po ninyo kami, bakit ganito yung nangyayari sa aming buhay? Bakit meron akong sakit? Bakit meron akong karamdaman? Bakit ganito yung nangyayari sa aming pamilya? Bakit ganito ang nangyayari sa aming kabuhayan? Lord, a lots of bakit. And dahil doon, Lord God, nagkakaroon po kami ng pag-aalinlangan sa inyo, sa inyong pag-ibig, sa inyong pagmamalasakit. Pero salamat po sa inyong salita. Dahil nakita namin na hindi lang kami, kundi even the prophets of old, even yung mga sinaunang mananampalataya, yung mga sinaunang tao na naniwala sa iyo, Panginoon, kahit sila man ay nagkaroon ng pag-aalinlangan, nagkaroon din sila ng agam-agam sa kanilang mga sarili. Pero salamat po, dahil binigyan niyo ito ng katugunan. Kaya Panginoon, kung meron man po kaming mga panalangin na hindi pa namin nakikita na nagmamanifest, Lord, we know that it's only a matter of time, Lord, that we will see the answer or the manifestation, Lord God, dun sa answer po ninyo sa mga panalangin ito. At yung promise po ninyo that you will deliver us from evil. Lord, that you will judge, Lord God, yung mga injustices na nakikita po namin sa mundong ito. Lord, salamat po. We are looking forward, Panginoon. The best, masasabi po namin na the best is yet to come, Lord. Kaya hindi po namin sinasabi na yung nangyayari sa amin ngayon ay it's already final. No, it's not yet the end, Lord. Hindi ito yung final,
Hindi ito tuldok, Panginoon. Hindi po ninyo ito tinutuldukan. It is subject to change. Merong pagbabago na magaganap sa aming mga buhay. Salamat po. Salamat sa inyong pangako na, Lord, you cares for us, Lord God, na lagi po kayong nagmamalasakit sa amin. Salamat sa katotohanan ito. At sa oras na ito, Panginoon, we just, Lord, tinitingnan po namin, Panginoon, kung ano yung mga bagay na meron kami, kung ano yung mga bagay na dapat naming ipagpasalamat. Pwede po ba tayong lahat tumayo at bigyan po natin ng application in prayer ang mensaheng ito? Let's think, isipin po natin yung mga mabubuti, yung mga magagandang bagay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon so that we can realize na, oo nga pala. Bakit ko ba tinitingnan yung mga bagay na wala pa sa akin? Samantalang, ang dami ng mga bagay na ibinigay sa akin ng Panginoon. Let's begin to thank the Lord. Pasalamatan natin ng Panginoon sa mga bagay na ito. Thank you, God. Salamat po, Panginoon, sa mga bagay na meron po kami. Maraming salamat. Meron po kaming pamilya na laging nagmamalasakit, nagmamahal sa amin. Meron po kaming asawa. Lagi pong nasa aming tabi. Meron po kaming mga anak na lagi ring sumusuporta, Panginoon, sa pamilya. Meron kaming mga kaibigan, meron kaming mga kapatid na Kristiyano. Lord, meron mga taong nakapaligid sa amin na alam naming nagmamalasakit sa amin. Meron kaming lakas, meron kaming talino, meron kaming husay. Meron kaming pagkakataon na maglingkod sa inyo. Meron kaming mga oportunidad, merong mga oportunidad na ibinibigay po kayo sa amin. Salamat po sa lahat ng bagay na ito. Higit sa lahat, meron kaming Diyos. Meron kaming Diyos. Pinapaalala po namin sa aming mga sarili. Meron kaming Diyos na tunay na nagmamahal sa amin. At hindi namin pwedeng baliin yung katotohanan yan na mahal mo kami. Dahil 2,000 taon na nakakaraan, ipinakita po ninyo yung pruweba by dying on the cross for us. Tinubos po ninyo kami. Nag-suffer po kayo, Panginoon. Nagtamo po kayo ng pasakit, ng dusa, ng mga latay, ng mga sugat, just to prove to us, O God, that you love us and you care for us, Lord God. Ito po yung pinaka-importanting katotohanan sa aming buhay. Hindi na po namin pwedeng baliin yon. Hindi na pwedeng pasinungalingan pa yon ng kahit sino mang atheist or ng agnostic o ng kung sino mang matatalinong tao, Panginoon. Salamat po. And we're so grateful. We're so grateful to you, Lord God. Salamat po. Sa oras pong ito, Panginoon, ipinapanalangin ko po ang aking mga kapatid na merong pangangailangan. Lord, ang iba po, meron po silang karamdaman. Lord, sa oras pong ito, ipadama po ninyo ang inyong haplos ng pagmamahal sa pangalan ni Jesus. Lord, inyong ipagkaloob sa kanila ang kagalingan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Lord, release your healing power right now, Lord God. Salamat po, by faith, Lord. By faith, tinatanggap po namin to that you are the healing God, Lord. At yung mga hindi pa tumatanggap sa inyo, Panginoon, hindi ka pa kinikilala, Lord, salamat. Sa oras na ito, hinihipo po ninyo ang kanilang mga puso at kinikilala kanila bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, ano man ang aming pangangailangan, dinideklara po namin na kayo po yung solusyon. God, salamat po. Salamat po, Panginoon. At alam namin ang sinabi ninyo sa inyong salita
na anuman ang ihingin namin sa inyo, sa panalangin, sa pamagitan ng panalangin, ito po ay inyong ipinagkakalob sa amin. You give us, Lord God, the answer to our every prayer. Maraming salamat po. Dinideclare po namin ito sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen. Amen.